Nagsisimula ang impyerno habang nagliliyab ang Russia, may tinatamaan na refinerya, mahahabang pila sa gasolina, nasusulog ng mga target militar at sinusubukang ipakitang kontrolado pa rin ni Putin ang sitwasyon. Sa gitna ng matinding presyon na lumampas na sa pagiging simpleng ingay ng digmaan, dinala ng Ukraine ang digmaan sa loob ng teritoryo ng Russia at tinamaan ang dalawang refinerya, isa sa Slavyansk on Cuba sa rehiyon ng Krasnodar at isa pa sa Yaroslavl, mga 700 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, 40 araw na kampanya ang opensiba para pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia, tinatarget ang enerhiya, lohistika at depensang panghimpapawid. Inamin ni Putin ang kakulangan ng gasolina sa ilang bahagi ng Russia, ginawang maliit ang krisis at nangakong palalakasin ang depensang panghimpapawid. Kultura, esports, lahat ay may international na interaksyon. Ang Russia ay patuloy na humaharap sa uri ng presyur na hindi pa nararanasan mula sa mga elitista ng kanluran. Layunin nilang bigyan tayo ng malinaw na estratehikong pagkatalo sa labanan. Gusto rin nilang magdulot ng lubos na kaguluhan sa ating lipunan, pero tuluyan silang nabigo sa lahat ng kanilang plano. Dahil ang mga drone ng Ukraine ay nakakadaan na ngayon sa mga distansyang dati ay itinuturing ng Moscow na ligtas. Ang digmaan na dinala ni Putin sa Ukraine ay ngayon nagpapabigat sa mga refinery, kalsada, tulay, imbakan at mga pabrika ng militar ng Russia. Ang pangakong mabilis na tagumpay ay nauwi sa matagal, magastos at lantad na pagkapagod at naging mabigat ang menseng pampulitika. Habang binabanggit ng Kremlin ang pagkontrol sa Donbas at Novorossiya, tumutugon ng Ukraine sa pag-target sa gasolina para sa mga tangke, truck, eroplano at lohistika. Ano ang hindi napigilan ng Moscow? Bakit naramdaman na ng Russia ang apoy sa sarili nilang teritoryo? Paano mapapanatili ni Putin ang imahe ng lakas kahit nag-aalertong infrastruktura nila? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Lalong lumalakas ang opensiba ng Ukraine dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa sentro ng enerhiya ng Russia. Kinumpirma ni Zelensky na tinamaan ng mga puwersa ng Ukraine ang refinerya ng Slavyansk on Cuba sa rehiyon ng Krasnodar at isa pang refinerya sa rehiyon ng Yaroslavl noong gabi ng Hunyo 28. Ang layunin na inihayag ay bawasan ang kakayahan ng Russia na pundohan at ipagpatuloy ang digmaan. Simple lang, hindi lang dapat harapin ng mga sundalo, dapat ding putulin ang supply ng gasolina, lohistika at estrukturang nagpapalakas sa pananakop. Nasunog ang refinerya ng Slavyansk on Kuban matapos ang pag-atake. Ipinakita ng mga kumalat na larawan sa social media ang apoy at usok sa pasilidad, isa sa mga mahalagang estruktura para sa supply sa Timog Rusya at mga konektadong lugar sa sinakop na Crimea. Ayon sa otoridad ng Rusya, sanhi ng mga debris ng drone ang pagkasira pero parehong resulta, isang estratehikong refinerya ang nagka-emerhensya at naipakita ang kahinaan ng depensa ng Rusya. At napasama rin sa target ang Yaroslavl. Mas malayo ang rehiyon mula sa hangganan ng Ukraine, kaya mas malaki ang bigat na pampulitika ng pag-atake. Kapag natamaan ng target na daan-daang kilometro ang layo, ang mensahe ay hindi lang militar kundi psikolohikal din. Dapat ipagtanggol ng Moscow hindi lang ang frontline, kundi pati refinery, tulay, pabrika, imbakan, ruta at lungsod. Dahil dito, tumataas ang gastos ng digmaan para kay Putin at napipilitang ikalat ng Kremlin ang depensa sa himpapawid sa mas maraming lugar sa Russia. Tinarget din ng Ukraine ang mga estruktura malapit sa tulay ng Crimea. Sinabi ni Zelensky na tinamaan ang mga target sa magkabilang panig ng tulay, kabilang ang logistikang pandagat para sa langis, imbakan sa Kherson at mga air defense ng Russia. Ang tulay ng Crimea ay meron ding sistemas russos de defesa may simbolikong at practical na halaga para sa Moscow. Ikinokonekta nito ang Russia sa sinakop na peninsula at nagsisilbing pangunahing ruta ng supply. Pumasok din sa parehong linya ng presyon ng Volgogrado, kung saan tinamaan noong Hunyo 27 ang Titan barricade na konektado sa produksyong militar ng Russia.
Binanggit ang complex bilang isang estrukturang kasangkot sa paggawa ng mga sistemang ginagamit ng Moscow sa digmaan. Tinuring ng Ukraine na lehitimong target ito dahil konektado sa pagsisikap militar ng Russia. Mahalaga ito dahil nagpapakita ng pagbabago ng yugto. Hindi lang imbakan ng gasolina ang target ng Kiev, pati mga pabrika at estrukturang tumutulong sa Russia sa pag-atake. Ipinakita rin ni Zelensky na tuloy ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine. 15 rehiyon ng Ukraine ang binanggit bilang target ng pambopomba ng Russia sa parehong linggo, kabilang ang mga lugar tulad ng Kherson, Zaporizhia at Kharkiv. Ang mensahe niya ay ang mga pag-atake ng Ukraine sa malalim na loob ng Russia ay tugon sa terorismo ng Russia laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ito ang pampolitikang katuwiran ng Kiev. Kung ipagpapatuloy ng Moscow ang pag-atake sa enerhiya, bahay, ruta at lungsod ng Ukraine, tatargetin din ng Ukraine ang sistemang sumusuporta sa digmaan sa loob ng Russia. Ang 40 araw na operasyon ang nagbigay ng konteksto sa mga sumunod na pangyayari. Noong Hunyo 25 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa pinuno ng seguridad ng Ukraine, inaprubahan niya ang kampanyang impluwensyahan ng Russia na tapusin ang digmaan. Ang ginamit na salita ay impluensya, ngunit sa labanan, ang ibig sabihin nito ay direktang presyon. Nais ng Ukraine ipakita na bawat linggo ng digmaan ay tumataas ang gastos ng Moscow lalo na sa enerhiya, lohistika at militar na industriya. Krisis sa gasolina ang naging isa sa mga pinaka-nakikitang palatandaan ng pagkapagod na ito. Ayon sa Guardia, may rehiyon sa Siberia na nagtakda ng limitadong dami ng litro kada sasakyan bawat araw sa mga istasyon ng estado. Habang inamin ni Putin na mayroong kakulangan na dulot ng mga pag-atake ng Ukraine laban sa infrastruktura ng enerhiya. Kamusta sa lahat? Ika-29 ng Hunyo, ang pinaka-critical na sitwasyon tungkol sa gasolina ay nasa sa Baikalia. Nasa Chita kami ngayon, walang gasolina. At ang mga tao ay nagtatagal ng ilang araw sa pila sa mga gasolinahan habang naghihintay. Nagsisimula silang maglabas ng gasolina alas 7 ng umaga, nagbibigay sila ng 15 litro bawat tao. Kaya mga kaibigan, iwasan ninyong bumiyahe gamit ang sarili ninyong sasakyan. Ilagay ninyo ang sasakyan sa truck na panghatak. Maghintay kayo hanggang magkaroon ng gasolina, saka kayo bumiyahe. Mayon, talagang mahirap ng bumiyahe. Kung kulang ang gasolina, apektado ang buhay. Kung may limitasyon sa pagbili at pressure sa araw-araw ng mga Ruso, sinagot ito ni Putin sa dati niyang paraan. Inakusahan niya ang mga elitista sa kanluran na nais ipataos ang estratehikong pagkatalo sa Rusya at guluhin ang lipunang Ruso. Sinabi niya na magpapatuloy ang Moscow sa layunin nitong kontrolin ng Donbas at Novorossiya. Tinatanggihan ng panukala ng Ukraine na limitahan ang mga long-range na pag-atake. Lumabas ito kasabay ng pag-amin ng Rusya sa problema sa gasolina at pangakong palakihin agad ang produksyon ng depensa sa himpapawid. Malinaw ang kontradiksyon. Ayon kay Putin, siyang may kontrol, ngunit nagmadali siya para protektahan ng mga refinerya at panloob na ruta. Nabanggit din si Donald Trump sa usaping ito. Ayon kay Putin, walang formal na kasunduan sa pulong sa Anchorage, Alaska at ang mga panukala ay mula sa Amerika. Mabigat ang usaping ito dahil nang hako si Trump na tatapusin agad ang digmaan. Pagsapit ng katapusan ng Hunyo 2026 may mas malalalim na pag-atake, nasusulog na refinery at hinihiling ng Moscow ang mas mahigpit na proteksyon ng infrastruktura nito.
Ayon kay Ben Hodges, dating commander ng hukbong Estados Unidos sa Europa, labis na napinsala ng digmaan ni Putin ang militar at kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili. Paano tumutugon ang nakatataas na liderato militar? Ano ang naririnig natin mula sa kanila sa hinaharap? Sa tingin ko, alam ng maraming profesional na sundalo na winasak o labis na napinsala ng digmaan ni Putin ang sandatahang lakas ng Russia. At pati na rin ang kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili nito. At sa tingin ko, sa isang punto, wala akong ibang pinagbabasehan nito, kundi ang kasaysayan. Pero naisip ko na maaaring sabihin ng pamunuan ng militar, tama na. At yun na yun, gusto namin mapabilis ang pagdating sa puntong yon sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko, bahagi ito ng estratehiya ng Ukraine nang sabihin ni Ministro Fedorov na layunin nilang makalika ng 50,000 kaswalti sa mga Ruso kada buwan. Napaka-dramatiko nito. Iyan ay mga pagkawala na hindi na kailanman mababawi. Ang sinasabi niya ay tumutugma sa nakikita sa aktwal na labanan. Patuloy ang pagsulong ng Rusya sa ilang bahagi ng prente, ngunit mataas ang kapalit nito at kailangan nilang bantayan ang malawak na lugar laban sa drone, missile at koordinadong pag-atake. Ang laki ng Rusya dating panangga na yon ay problema na sa lohistika. Hindi ibig sabihin ng opensiba ng Ukraine na tapos na ang digmaan o ubos na ang kakayahan ng Moscow. Patuloy na inaatake ng Rusya ang mga lungsod ng Ukraine, pinananatili ang presyon sa silangan at ginagamit ang kanilang kalamangan sa laki at dami. Ngayon, natutunan ng Kiev kung paano magdulot ng direktang gastos sa loob ng Rusya. Hindi lang basta usok sa langit ang tinamaan na refinery. Ibig sabihin nito ay mas kaunting supply ng petrolyo, mahal na pagkukumpuni, takot sa merkado at pressure sa gobyerno na nanakong magkakaroon ng kontrol. Sinusubukan ng Ukraine na sirain ang kadena na nagpapatuloy sa digmaan, enerhiya, transportasyon, depensa sa himpapawid, industriya ng militar at supply. Nagliyab ang Rusya matapos atakihin ng Ukranya sa mga sensitibong bahagi. Tiwala si Zelensky na ang presyong ito sa 40 araw ay maaring pumilit sa Moscow na mamili, magbayad ng mas malaki o tanggapin ang pagbabalik ng digmaan sa sariling bayan na pinoprotektahan ng Kremlin. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa iyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Malaking tulong ang iyong ambag. Patuloy tayong tumindig.